Magandang hapon, Eli. Magandang hapon sa ating mga kababayan. At magandang hapon din siguro kung nakikinig si General Bantag. Magandang hapon po sa inyo at mukhang marami pong nalulungkot sa pangyayari. Mamaya ipakita natin yung mga comments doon sa mga nakadinig sa pinalabas na press con at interview kay Secretary Remulla tungkol sa pagtalaga sa inyo or kay General Bantag na siya ang mastermind doon sa pagpatay kay Percy Lapid kasama ang kanyang assistant na si Solweta. Okay. Eli, siguro bago natin ipalabas yung mga video na pagkomentahan natin, ikaw, matagal ka nang mamamahayag. Did it ever in history occur such findings na medyo hindi ka nais-nais sa mga tao? Well, iba't iba ang mga reaksyon dito sa naging pahayag ng DOJ, NBI at ng maging kasama ho dyan, DILG, PNP. Dito po at may mga nagtataka nga, sabi, nako, bakit dalawang mastermind to? So parang masyadong magulo. Nagpunta pa kung saan-saan parang iwahig, munti, lahat So napakalawak po nito mga kababayan. Kaya lang sana malaman din agad yung sa AMLAC kung saan galing yung pera, sino nag-deposit. Mas malawak pa ito, Secretary Jing. And one thing very very sure about this, kung may makuha man na magaling na abogado, which I believe Bantag or probably yung sumusuporta sa kanyang marami ding taong bayan, mga kababayan niya sa Cordillera, yung mga kasama niya sa dating pamalaan, I'm sure mag-aambagan din yan na para makakuha siya ng matinding abogado din. Kasi ang ano ko lang dito ay ang mga testigo nitong parang madiin si Director General Bantag ay mga hardened criminals. These people are capable of lying every step of the way. And doon nga ako na medyo na disheartened ng konti when which later on we will show in an interview by Anthony Taberna kay Secretary Boying. Personally ba naniniwala ka? At ito bang mga na testigo na ito mga hardened criminal ito, mga criminal po ito mapagkatiwalaan ba? And sabi ni Boying na lulungkot siya or parang ayaw nga niyang maniwala pero naniniwala siya. So, pero yan ang sabi niya para kasi yan ang lumabas sa investigasyon ng NBI. Yun ang lumabas. So tatanggapin niya sa pero ngayon. Kung pagbabasihan natin ang investigasyon ng NBI, hindi rin consistent. Why? Because ang tanong why did he hire the services of Fortune if trustworthy yung NBI? Di ba yung autopsy report, bago muna ang NBI mayroon ng findings na walang foul play. Tapos hindi pa rin naniwala sila, pinakondak pa rin ng NBI. And NBI being a trustworthy organization with the expertise, parang lumalabas mas expert pa si Fortune kaysa NBI so in other words, dinisregard yung findings ng NBI as far as the autopsy is concerned. At binigyan nila ng parang very high credibility yung kay Fortune. And yet at the end of the day, dito sa pag-prosecute nitong case, pag-file nitong mga charges, NBI ang in the forefront. And yet they already said, as I repeat this, na ang NBI hindi credible kasi yung autopsy paltos. Di ba? So
'di ba? may sablay, may ano may kaagad na ano. ano na kaagad doon, no? I mean, May butas yung I'm ano. not questioning the NBI. Marami tayong mga kaibigan diyan sa NBI, mga credible people, no? Mhm. Yung panahon ni Distor, maganda ang performance ng NBI. I don't know now kung sino yung taga UP College of Law pa naman daw itong I believe yung head ngayon, no? So well, pero mayroon tayong kaibigan diyan na magaling naman. Hindi ko na lang i-mention yung pangalan niya. Pero he's one of the best guys there in NBI, other than Director General Distor or yung head dati, no? Ng panahon ni Digong. Pero yun lang ang ano natin, ano. Now, doon din yan sa mayroon ding, kaya siguro ang parang ano natin dito, Eli, kukomentar lang tayo, pero hindi natin kini-question because sabi nga ni Boying, this is the law and this is our findings. So if there is no law, there are no institutions, para kipa na isang bansa tayo. So Yes, pagbigyan natin yung ganong argument. Pero there is due process Tama. di ba? So if there is such a law, there is such an institution or agency na nagtutulak nito para imbestigahan ito to come out with information para isasampa sa korte, mayroon din namang karapatan ang accused to question the findings. Tama. So tayo naman bilang devil's advocate, karapatan din natin na to address also the commentaries of a lot of people. Tama. Di ba? Correct. No. Pero dito ho, pag-aaralan, rerepresohin pa naman yan ng National Prosecution Service o ng piskal yung mga nakalap na ebidensya bago iakyat sa korte. Pero do you think ang in the forefront of halimbawa, ikaw ang piskal, ang boss mo nagsabi na in-interview ni Tonying at sinabi, naniniwala po ba kayo na yan na? Sabi niya, ako mismo ang ikaw kayang piskal, sasalungitin mo kaya yung amo mo? Hindi, ako piskal at kung ano yung tama, yun ang ilalabas ko. Pero, yun ang now, mayroon pang isang dyan. Kaya nga sana, kanina, tinext ko si Secretary Remulla, kung pwede ba siyang magdalo sa ating or pagbigyan tayo, no? Pero hindi naman tayo katulad nung isang epal diyan dati na ilalagay natin sa inodoro, no? Kung hindi sasagot, dahil we are people of normal mind, no? Okay. No. So sumagot naman si Secretary in fairness na itong time slot natin kasalukuyan ay hindi siya pwede kasi may set na siyang meeting. Ayun. So we are di bukas na lang. no, we have now the opportunity to address the issues, no? Sinasabi at of course nandito na ang kasama natin. Babati muna ang ating gwapuhin na Ricky. Uy! Mabuhay po kayo mga kababayan. Uy, maganda tong discussion natin kanina pa. Oo. Very interesting. Secretary, kapag hindi nagpakita si General Bantag at nag-ala Ping Lacson siya, paano ngayon yan? Well, hindi malilitis yung kaso. They will have to wait kasi if you file a case in court, in order for the case to continue, you have to have an arraignment. Tama. No, for him to ngayon plead ba? guilty. Kasi guilty. Pero sabi naman ni Secretary, tinanong siya ni Tunying, saan ba ngayon si Kwan? Nandyan lang daw. Saan ba yung isa? Yung Sulweta? Nandyan lang naman daw. So, probably, they are very sure na minomonitor nila ang mga whereabouts. Secretary, kasi before, allowed during arraignment na hindi ka magpakita.
Pero ngayon, binago na yan, di ba? Hindi. Kailangan Ang personal. arraignment, personal eh. Dapat personal. Babasahan ka ng demanda eh. Hindi kasi before, di ba? Parang yung previous. At saka, for the case to, you have to have the person of the accused. Of the accused. You have to take custody. Ngayon, pag wala yan, gugulong ba yung trial o hindi? Hindi muna, gugulong yan. Hindi muna. Until na nandyan yan. Hanggat It wala. cannot be tried in absentia eh. So malaki palang epekto yan doon sa mismong ang kaso. kanina, before Ricky arrived, I was saying na, syempre, sabi ni Eli, kung siya daw ang fiscal, talagang tutuparin niya yung, regardless of sino yung magkatsalungat sila nung kanyang boss ng findings. Pero ganitong tatanungin ko sana kung andito si Secretary Remulla. Sir, mayroon tayong tinatawag na petition for review. Petition for review. Halimbawa, Tama. nag-find yung fiscal ng prima facie or there is a case found to come up with an information, may probable cause at ipapile ngayon. Hindi satisfied si General Bantag. Sabi niya, muro-muro ito. So sabi niya, Political persecution. opo, sabi niya, hindi ako, doon sa findings, I will file a petition for review to the secretary. Pwede yan. Pwede yan because that's really the process. Okay. Under the law, under the regulations, it's really the Secretary of Justice that will decide on a petition for review. Although in some instances in the past, the Secretary, because busy siya, mga certain cases ina-assign niya sa mga undersecretary to study the petition for review. But at the end of the day, siya pa rin ang magde-decide. Pero ngayon nga ang tanong, paano siya mag-decide nito? Na-prejudge na niya. Na-prejudge na niya. Yun. Now, will he inhibit himself? Saan pupunta yan kung mag-i-inhibit siya? Yun ang Yeah. yun ang vacuum. Pwede dyan. ba? Sa USEC o hindi? Yun ang gray area dyan. So maybe he will assign a USEC or hindi natin alam. Pero ganun din yun kasi siya rin nababaksakan nun eh. Siya rin babagsakan at the end of the day. Kahit na iyan niya sa secretary. Hindi natin alam kung anong mindset niya dyan. That's why we wanted him sana. Ito yung pinaka-importante sana ang tanong natin sa kanya. Kung pinaunlakan sana niya tayo. But unfortunately, mayroon na daw siyang previous engagement. May meeting siya kasalukuyan nitong oras na to. Anyway, without much ado, tingnan natin muna yung statement ng NBI kasi isa sa mga importanteng breakthrough dito, ikaw nga nila, yung kapatid ng Villamor. Okay. Because doon ang galing lahat ng mga information daw. Yung sister. Yung sister sa Messenger or sa Viber or hindi natin alam exactly kasi hindi natin nakita yung Last confession daw. Oo. Yan, questionably pa yan if mayroon pang technicality dyan if this is really considered a dying declaration. Kasi ang definition ng dying declaration on the brink of death. On the brink of death, kung feeling mo on the brink of death. Pero yung sinasabing feeling niya na papatayin siya, sarili niya yung perception lang. Baka paranoid. Will that qualify? Na kasi normally ang nangyayari kasi sa mga dying declaration, 'di ba, nabaril ka. Nakita mo yung bumaril, pero feeling mo mamatay humihingal ka na tapos bubulong-bulong ka. Si Eli ang pumatay sa akin. Yun ang dying declaration na. Yes. Pero kung sabihin ni Eli, mayroong mga nagpapasyal-pasyal sa akin dito sa may cancel plastic bag. na may Nandiyan na sa- dala-dalang plastic bag, baga papatayin ako. Is that conclusive na you are on the brink of death? Ha? Oh. So, iba And yan. will you qualify to become candidate to have said a dying Pati, declaration? Secretary, So maraming technical issues diyan na i-raise ng isang abogado in the course of the trial. Pati Secretary, very important dyan. Kailan? Kasi diyan makikita Kailan tinext? kung admissible ba yung
Yung claim niya. yung text message ni or messenger message ni is that admissible? Will that qualify as a dying declaration? O, kasi as hindi mo- defined hindi mo- by many jurisprudence ang Supreme Court. Pati hindi sigurado kung siya eh. Kasi kung text lang. At saka hindi naman pinapakita sabi messenger. Now, alam mo, ang dami ngayong fake account Tama. Diba? Pwedeng gawa-gawa lang ng ano yan alam mo ngayon, maraming technique sa yung mga magagaling na Tama mga ka, no? hackers pwedeng gumawa ng mga ganyan Ha? If this is really a plan to put General Bantag on the bad light, people can create. Pero dito sa ng babae, ito pakinggan natin yung NBI si statement. attorney NBI statement doon sa kanyang speech. Okay. Okay. The sister of the deceased co-conspirator, June Villamor, surfaced and sought help from Senator Raffy Tulfo. Since the senator was in Geneva at this time, it was his brother, Secretary Erwin Tulfo, who took custody of the sister and brought her to the Department of Justice for her to share the information that she had. Upon arrival in the department, she met with Secretary Rimulya to share Facebook Messenger messages she exchanged with her deceased brother before he died. Na Facebook. She showed messages sent to her at exactly 11:59 a.m. of October 18, 2022. In those messages, it was revealed to her by her deceased brother that if he were to die, the following gangs and persons would be behind it. Commander Alvin Labra of the Batang City Jail Gang, Commander Alfie Peña Redonda of the Happy Go Lucky Gang, and Commander Aldrin Galicia of Sputnik Gang. This declaration may be considered as a dying declaration of the late June Villamor. Yan, yung sinasabi ko. The most relevant portion of the exchange reads, and I quote, "Te, ingatan mo itong sasabihin ko. Ilabas mo lang ito pag namatay ako dito. Kailangan walang makaalam nito hanggat buhay pa ako. Pag nawala ako, iparating kay Joel na ang sugo tulo na Commander Didi, Sputnik, Happy Go Lucky at BCJ. Tikang sa opisina ang sugo sa era, Commander Aldrin, Commander Labra, Commander Alfie. Basta ingatan mo yan na walang makakaalam hanggat buhay pa ako. Ayaw na damo pangutana." End quote. Ang galing, no? Translated to Tagalog. Tayo muna natin. Ito muna natin. At kukumentahan natin yan. Okay. Ikaw, Ricky, Oh. makikita mo ba yung credibility noong Sumulat. message na yan? Parang masyadong matindi ang sumulat Hindi galing sa isang preso na convicted na parang plastado yung message ha? Di ba? Pwede. Parang masyadong technical. Wag mo munang sabihin hanggang ganito. Yun, Sabihin, papatay. di pa ako hanggat buhay pa ako. Oo, di ba? Ay parang for a person who is frantic, for him to compose a very precise hindi ka ba magdududa? Di ba titatawagan ko? Ano bang natural na human reaction o behavior? Tatawag ako Tatawag, kagad. Oo, di ba? Kasi tatawag nanganganib ako. buhay mo Tatawag ako. At saka, Hindi mo naiintayin na mapatay ka. mayroong sinasabi Oo. si Attorney Panelo, narinig ko siya. Sabi niya, nasaan yung telepono Yun pa. nung tao? Yung si Villamor. Villamor. Nasaan ngayon yung Ang unang report, wala hindi na makita. nasaan Baka nasa yung golf course. Nasaan yung telepono na yun? At paano naman baka mamaya mahina ang signal doon, mahina ang di ba? There are so many facets in the approach here. So paano natin So, paano nila papatunayan na siya nga yung nagsulat nun? precisely. Hindi, parang sana yung sa Messenger, Facebook Pero sabi nga ni Secretary, pwede mag-invento ng Hindi, account. pero ma-check siguro kung talagang account niya. Oo. Tapos yung oras Yung oras. at petsa, makikita naman. At Well, siguro may mga CCTV naman doon sa... Anong oras ba siya namatay? Pero if this is a concerted effort, pwedeng gumawa ng Pwede, no? Oo. Di ba? Kasi tama ka, Secretary, kung bakit mo inaano yan. Kasi yan ang naging puno Alam mo, ng mga the- sanga-sanga The defense will really focus on this. Dito ako confident. Mhm.
pagka in-impeach itong credibility nitong babaeng witness na ito at saka pinapa-produce itong mga dokumento ng magaling na abogado ni Bantag, dyan sila magkaka-failure. Kasi ganito pa, sinasabi nitong si attorney, itong taga-NBI, na tatlo daw na commander. Paulit nga nung sinasabi. Si Aldrin, si Paulit please. Paulit. Alin? This declaration may be considered as a dying declaration of the late June Villamor. The most relevant portion of the exchange reads, and I quote, "Te, ingatan mo itong sasabihin ko. Ilabas mo lang ito pag namatay ako dito. Kailangan walang makaalam nito hanggat buhay pa ako. Pag nawala ako, iparating kay Joel na ang sugo tulo na Commander Didi, Sputnik, Happy Go Lucky at BCJ. Tikang sa opisina ang sugo sa era, Commander Aldrin, Commander Labra, Commander Alfie." Okay. Basta Commander Aldrin, Labra, Labra. Alpi. So pangulo daw ito ng tatlong gangs dyan. Sige. Ano ba? Sputnik, Lucky, Happy Go Lucky, at saka Batang City Jail. BCJ. Puro leaders yan. At ito daw yung parang sinasabi niya, ito daw yung may kinalaman sa pagkamatay ko. If ever mamatay ako. Parang gano'n na nga rin At yun. saka ito daw yung initusan galing sa opisina na maipapatay si Lapid. Si Percy. Tapos later on, mayroon na siyang supplemental na utos daw ng a certain Bantag. Parang nadagdagan yata. Nadagdagan yata, ano? Bakit certain Bantag? Certain. Di ba, siya, nakakulong siya? Di dapat yung sabihin niya Bantag. ni Boss Bantag o Di ba? bakit certain Bantag? Ito pa, maraming mga kababalaghan, Eli, di ba? Pero ito, ang sinasabi niya, pinasa daw yung halimbawa ako yung killer. So natanggap ko yung order galing kay Villamor. Pero si Villamor naman base sa kanyang salaysay diyan sa tatlong messenger, yung isa naman daw inutusan yung isa, inutusan yung parang pasa-pasa. Tapos mayroon pa daw video na dala-dala ni Percy Lapid na binabanatan si Bantag. Ha? Parang okay. In other words, patayin mo yan si Percy. Sabi nitong si Labra, example sinabi ni Labra kay so-and-so, yung head ng galing sa head ng Lucky Go Lucky. Doon sa pinasa niya sa head ng Sputnik. Itong head ng Sputnik pinasa naman niya sa Batang City Jail. At dumating kay Villamor yung order. Tapos pumatay daw kay Villamor sarili niyang gang member Ha? Ayun yung isa, di ba? Oo nga. Sarili daw niyang gang member. Kaya nga, para daw to protect the tree, pinapatay si Villamor. Pero bakit ganyan? Ikaw ba, Eli, kung galit na galit ka na talaga, halimbawa, binugbog ng husto yung anak mo, kagaya ni Undersecretary Ibarle, pinatay ni Ibler yung kanyang anak. Gusto mong bumawi? Ikaw ba, yun ang grabe. Buong pamilya mo, sabi mo, papatay natin to si Kwan. Yung kapitbahay natin, tatawag natin at sabihin natin papatay natin si Ibler o papatay natin yung Ganun ba ang human nature? Kung ikaw may puot ka sa loob mo at gusto mong patayin yung isang tao, ikakalat mo ba sa marami? You don't even trust these people kasi kalaban mo yan? Why would if I were Bantag, why would I disseminate that information that I'm killing Lapid to people who are my enemies inside? Sabi ng NBI dyan, nakita ko yung parang sinabi ni may mga Bantag daw. Tapos inutos kay Zulueta. Tapos si Zulueta. Si Zulueta ibinaba doon sa tatlo. Diba? Tapos yung isang strain doon ibinaba kay Villamor. Ikaw ba
So, Kung ganun magpa- ang dami na, no? Oh, kung pagpapatay ka, ang daming nakakaalam. Kasi Isa lang doon pwede. mag-squill prior to the execution. It only happens kung sobrang high profile siguro yung target. No, hindi naman baka sabi Diba? nga ni may nagsabi sa akin, sandali lang yung tirahin eh. Kasi wala namang security yun eh. Walang security, di ba? Baka daw sa tondo baka 100 pesos makapagpapatay ka na doon eh. Hindi, mga 10,000 naman. 10,000. Sige. Okay. Sanay ka naman siguro. Hindi. Ako wala akong experience niyan eh. So May papatol pa ba sa 100 ngayon sa hirap ng buhay? 2.5 million according Ano? Philippine Statistics Authority. pagdagdag sa kanyang Sobrang pambili hirap ng asukal kasi mayroon lang siyang Oo. mayroon lang siyang 12 pesos 112 na yung asukal 112. makakapasurvive pa rin sa kanya yung 100 pesos. So gusto nating marinig ang ating kaibigan na si Kuya Eli. Anong tingin mo, Kuya Eli? Okay, siguro dito muna sa video ni Oo. Secretary Remulla Okay. para maidugtong-dugtong na natin at makompleto na. Ito, Okay. inano lang natin kasi maganda itong, alam mo naman si Tunying, si Anthony Taberna, kilala na yan eh. Tayo, hindi pa tayo masyadong kilala at nag-imbita tayo, hindi tayo pinapansin masyado. So pag siya nag-imbita, talagang ura-urada. Maliban na kay Toots, di ba? Si Toots, Si Toots dahil mabait 'yon si mabait Toots yun. at saka walang masamang yun. Walang masamang pansit. Oo. Ito may busy daw siya pero kung si Tunying in-interview ka agad. Itong interview. At dito mukhang maganda yung mga tanong ni Tunying. Very well prepared si Tunying. At mapakinggan natin. Secretary, unang-una po, kayo po ba batay doon sa nakita nyo na mga ebidensya, mga testimonya, personally, kayo po ba ay kumbinsido na mastermind talaga ito si Director General Bantag? Oo, katunying, kahit na hindi ko gusto tanggapin, kailangan tanggapin ko eh. Kasi nakita ko talaga yung ebidensya. Hindi niya gusto Kahit na hindi niya Lahat gustong ng- tanggapin. tanggapin niya. Lahat ng Ibig circumstances. Ang sabi ko nga kanina, Malalim totality, yung conspiracy. Maski hindi ako masyadong Napakalinaw, naniniwala, hindi naman tatanggapin malinaw, ko dahil kahit ayaw ko tanggapin. gusto ni Presidente na palabas ko yung kaso. Opo. Parang gano'n. Meron pong binanggit kanina, Oo. Bigyan natin ang ng basis lang po naman kasi ng aming sinasabi ngayon ay yung pong press. Meron pong binanggit kanina na mga testimonya o yung mga affidavit ng mga commander o mga preso, yung persons deprived of liberties na kasama rin pong nakasuhan. Bakit po kayo naniwala sa kanila, Secretary? Kasi kung titingnan mo ang kanilang demeanor, no, kasi nakita ko sila sumagot eh. May nakita ko dyan, pinanood ko talaga yung pagtatanong. Hindi mo kailangan pahirap, walang pahirap na dumating dito, walang pananakot eh. Very, very spontaneous yung mga sagot nila. Tapos nagkakatugma sila na mahirap paghandaan yung pagtutugma ng gano'n. So, ayun nga, sabi ko nga, Mahirap pagandaan eh. nung simula talaga, ang talagang paniniwala ko nung simulang-simula nito, at gusto ko talagang paniwalaan mga drug lords na nag-set up ito eh. Pero hindi. Nung dumating talaga itong puntong ito, narinig ko ang mga testimonya, nabasa ko yung mga statement, tapos nakita ko yung pag-uugnay-ugnay, nakita ko yung dying declaration, napakalinaw eh. Hindi ito nangyayari ng ganun-ganun lang eh. Parang, ang hirap tanggapin, pero kailangan tanggapin natin. Kasi nga, you're hoping against hope na hindi totoo eh. Pero Okay. Diyan muna tayo. Di ha? ba kasi sinasabi niya kanina, na tingin ko na naman Marisha, kaibigan din niya si Bantag. Doon sa mga overwhelming quote-unquote na ebidensya, ipapatunay na hindi siya. Ano siya pala? Hindi, sabi Parang niya, ganun yung sinasabi. ang ano niya nga, wala akong magagawa dyan. May ebidensya eh. May ebidensya. Kahit sa loob ko man, parang hindi ako naniniwala. Pero maganda yung Pero tanong may ni ebidensya. Tunying Gaano ka credible yung
alleged witnesses. Oo, yung mga PDS. Yung mga PDLs, di ba? Tapos sabi niya, itong sinasabi niya, Walang kagatol-gatol. walang threat. They were taken, walang threat kasi wala na si Bantag eh. Ha? Oo. So tinake over ni Katapang. Katapang. Hmm. At si Katapang ang kumulekta dito at Mm. nagdala sa kanila. So, confident na sila, pwede na sila magsabi ng totoo, parang ganun. Confident na sila magsabi ng totoo. Mm. Pero there is also the opposite of that. Kaya nga. Pwede Diba? na rin silang may liberty na rin silang gumawa ng kwento Ng against kwento. Bantag. Parang makabawi sila, 'di ba? They were not forced, they Pwede. were not coerced. Pinabayaan sila. But remember, these are hardened criminals. Mm. These people have been there. And matatalino na ito. So Pwede nang gumawa itong drama. Tapos sabi niya, nung una daw, sinasabi niya, baka mga drug lords. Hindi ba ito mga drug lords? Hindi ba Hindi, yan? mga commander lang sila ng gang. Commander nga. Pero sino bang mga nag-ooperate ng drugs dyan? Di ba? Yan di Yung mga mga pre, gang. yung mga gang din. O posible na mga drug lords din ito or drug syndicate din ito in their own right. So they themselves can be posibleng nag-play along lang sila kay Sulueta. At sabi nila, ay pagkakataon na natin ito na pag naalis itong bantag na ito, salot ito sa atin. Pwede nating i-twist itong facts na to. Ha? Pwede nating anuhin ito si Bantag. Itatrap natin dito. Gagawa tayo ng So, ang key dyan, Secretary, magpakita yung Sulueta. magpakita yung Sulueta or Oo. magbigay ng statement how true it is. Ewan ko Kasi kung nagtatago, kung ina-interview na ba nila yung Sulueta at hindi pa. ako bilang siguro as a lawyer, and if Bantag is able to get a lawyer that will cross-examine these witnesses, dyan magkakatalo. Dyan na makikita yung tunay na kredibilidad nitong mga testigo. Ngayon, Pero sa preliminary investigation, di pa naman dyan kagad hindi pa, walang, Pagdating na ng korte walang mismo. cross-examination dyan. Wala ron eh. Oo. Kaya lang, masama nito kasi, ang ano natin kasi, yung unbailable, Yan. non-bailable. Oo. So, wala pa ngang, ito ang masama kasi, wala pa ngang, maski mahina yung kaso, pag na-file na sa korte, Kulong. automatic ka agad kulong. Maglalabas na ng warrant kagad. Warrant na yan. Oo, warrant na Oh. kagad. And you Automatic cannot yun. apply for bail because Yes, it's murder. oo, murder. Yes. Ha? Multiple murder kasi dalawa yung napatay. Oo, dalawa. Ha? Oh. So, yun ang yun ang masama diyan. Kaya nga sabi ni Bantag, lalaban na lang ako kasi feeling ko pinrame up ako. Oh, di ba? So, Kaya nga pa, mag-aalaping siya. magtatago na siya. Tatago. Hindi, Well, Kping, iba naman yun eh. Talagang naarin na, lahat yun talagang tumatakbo na yung kaso nun. Oo, Hindi, may Kping. nagkwento sa akin yung tunay na storya dyan who was present pero nasa siya ngayon nasa Bilibid na din involved siya doon sa yung mga Chinese sa immigration. Kinuwento yung tunay na nangyayari dyan pero it's neither here nor there at the moment. Ako naman, kung si General Bantag, huwag ka magtago. Pakita ka. Pakita mo. Tapos labanan mo sa korte. Pero if I were him, kung talagang sakripisyo yan, although sabi niya natatakot siya kasi parang matsintensyahan na daw siya kaagad. Maski ma-acquit siya sa kaso pero masintensyahan na siya kaagad dahil pag sampa ng kaso, mawaran siya, ilagay siya sa bilibid, papatay na siya doon. Hindi naman binibidalagyan yan, malamang. Hindi nga daw siya senador katulad ng mga senador, pag nakakulong, protected. Siya daw, bantag lang daw siya. Malamang yung Muntinlupa City Jail o kaya PNP Custodial Center. Pero may mga sige-sige pa rin yan at mga Sputnik pa rin yung mga miyembro dyan. Di ba? Oo. Hindi, pinakamaganda siguro dyan, PNP Custodial. Na? Posible. Kasi general naman yan Oo. Yung problema, Is entitled. napapasok din yun. Nangyari kay Dirima, di ba?
Sige, okay. Mayroon pang susunod na interview si Taberna. Pakinggan natin uli. Okay, hindi niyo po ba na-factor in na baka itong mga presong ito they have an axe to grind, ika nga, Nasabi kay Director General Bantag because of how he manages the Bureau of Corrections, pati na po yung araw-araw na buhay ng mga preso doon? Actually, yung fear factor ang mabigat talaga eh. Yung fear factor. Napakalakas ang factor. Kung hindi inayos ni General Katapang na wala ko na makikialam na BJMP, Ano inayos? ng mga kasama ng General Bantag, Inayos daw. marahil wala nagsasalita eh. Nagsalita lang talaga sila katapos eh. Hindi, yung axe to grind, Katunying, alam mo, nung sinabi ni General Katapang na isurrender nyo lahat yan, at pag hindi nyo sinurrender yan, hindi tayo magkakasundo, marami kayo magiging kaso palalo, sinurrender nila lahat ng mga gamit sa loob, kasama na yung beer. Katunying, iba talaga yung naging atmosphere of fear sa loob eh. Talagang sobrang takot sila. Alam mo, mga sigang tao to, these people are not pushovers, ha? You're talking about a gang leader of 5,000 people with tinatawag niyang escorting with 500 bodyguards inside. Pero sila takot na takot, Katunying. Very hard to be convinced unless you meet them and you see how they comport themselves in front of you. Ganon din yung sinabi nung kay kila Sebastian ganon din istorya yan na natatakot or hindi natatakot, naging even the Secretary of Justice kaya nagkakaso yan dahil she was able to befriend them, di ba? So yan, prelude to befriending Katapang. Pwede. Oo, kasi alam nila ganito kasing sitwasyon dyan. Okay, these people will become what do they have to lose if they become a witness to this? Itong tatlo. Ako magiging witness sila. Hindi, kasi conspiracy talaga. Hindi nga, pero what is there? Kung kinasuhan, Hindi, sandali. What is there to lose? If I were Labra, what am I gonna lose? Kung kasuhan mo ako, anyway, for life Wala na, na rin naman. serving na rin naman. For life na rin naman ako. So, I will just Walang mawala. I will just please the new Tama one naman. by creating story against Bantag. I will just create a story. There is no amount of coercion. There is no. But feeling ko, kung ako, wise ako, matindi akong leader nga ako, kaya why did I become a leader? Because I'm bright at matapang. So if I were Labra, sabihin ko na si Bantag talagang dyan. Hindi, nakita ko sekretary dun sa mga online Mukhang may nag-i-insinuate na may mas mataas pa daw kay Bantag. Hindi. Pero in the moment, wala pa yun Hindi pa identified yun Okay. Ito lang, ako lang, this is just my sense of, kasi ini-evaluate natin yung mga, ano bang feeling ng isang, sa tanong ni Tunying, hindi kaya yan may grudge or may sense of vengeance? Kung hinigpitan ako ni Bantag at ito si Bantag is capable of hurling a grenade, the replacement is not as strong as Bantag. Pagkakataon ko na i-please ko ito si Katapang, di ba? And anyway, okay, sampahan akong kaso. Ano ba naman yung kaso na yan? Babalik pa rin naman ako dyan Oo nga. Ma-convict ako o hindi dito sa kaso na itong pagpatay kay what will that help Wala, me to get out of the prison? Nothing. Pero I will be able to ingratiate myself to Katapang. Ingratiating yourself even if you are inside is something else. Para sa isang preso na for life, why should I not befriend the new guy and give my testimony to the authorities? Although the authorities kaya ko yung
lukuhin by my demeanor, by my ano. Kasi magaling ako eh. So, kailangan mong sumipsip. How can I be a leader of 500 people kung hindi ako matinik na kriminal? So, kailangan nilang sumipsip para makasup-sup ulit ng beer. Makasup-sup uli ng beer Ng beer. at ano. Kasi ito si Katapang sabi nila pinalusot nga yung sa 44 kaya namin ito. Baka yun ang sasabihin nila. I mean, this is just my personal view. And that will be a food for the lawyer to father, ibig sabihin doon siya magdidikdik sa credibility nitong mga witnesses na to. So, what is clear, Secretary, at being a lawyer also, iyo, kailangan harapin talaga ni yan. Harapin ni Bantag kasi nandyan Huwag magtago. Huwag magtago. Kasi sabi niya, buti lalaban na lang daw siya Ay, mahirap naman siguro naman in fairness, ano lang yan, that is just a Parang hyperbole natural feeling of a certain person na that's presuming is innocent, na ang feeling mo ay oppressed ka. Oppressed. You're oppressed, so sabi mo ganun, pero it's a knee-jerk reaction. I don't think we take that seriously on the part of Bantag. Ayun. Pero talagang, ang sabi niya nga daw, talagang alam niya maraming galit sa kanya kung ikukulong mo siya ron. Oo. Ay, siya Di ba talaga. hindi lang naman sa Normal yun. binibili Kaya nga, itong mga tatlong leaders na to, the case will really evolve. Actually, ang ano dito, wala na yung iba mga di makulangan, mga ano yan, mga flower lang yan. Wala na yun. Flower lang yan. Ang ano talaga dito, yung tatlo, at saka yung babae. Diyan mag-focus kasi that is the strength of the case. They are the main witness to Tagbantag and Solweta. Itong tatlo. And ito madaling i-impeach yung credibility nito because these are these people can bend their bodies anytime. Actually, si Solweta lang Kung tinanong mo si Solweta, nag-order ka ba talaga? No. Ay, siyempre, it's the word of Solweta and Bantag against the PDLs. Against these three. Di tapos ang kaso nga. Tama ka. Di ba? Oo. Nandun Okay. nakahid. Okay, mayroon pa. Ito. Tapusin natin. Actually, Secretary, kaya po ganun ang tanong ko kasi hindi ba lalo nga silang pwedeng magtahi ng istorya ngayon yung kinatatakutan nila ay wala na at may bago na silang Exactly what posing I dyan, ika nga, sa katauhan ni General Katapang? Walang motibo magtahi. Walang motibong magtahi na storya. Wala ka makikita motibo. May motibo Paano nga. mo na malalaman psychologist ba yan? Hindi, pati may bagong Bukas post sa doon. Di ba? Kaya kailangan mo sumipsip doon. Tutugma-tugma ang mga kahit hindi sila magkakatabi. Yan. Pag tinanong mo na hiwalay, hindi na nababasa ang statement ng bawat isa. Nagtutugma-tugma. Hindi naman ito pinaractice na magkakatabi sila Hiwa-hiwalay silang tinanong Yeah, pero pwedeng Hiwa-hiwalay ng tanong. Iba, wala pa. ginawa na nila yan prior. Hindi nga daw pre-practice. Hindi practice. Hindi. Ano muna, sagutin muna natin yan. Hindi daw pinractice or hindi yan pinagtabi. Pero the fact na pinlano nga nilang patayin yung si Villamor, pwedeng nagsama-sama na yan tatlo. Bago dinala doon. Bago dinala bago dinala ni Katapang, nag-usap-usap na yan tatlo, boss. Pagkakataon natin yari ito si Bantag. Hindi ba? Hindi nga pre-practice. Okay, sandali. Okay, tapos abangan natin yung magiging yung preliminary investigation. Okay, sandali, paalala muna tayo. Oras natin. 2:20 na po ng hapon. Chinese General Hospital and Medical Center has proudly launched the newest member of our surgical team, the state-of-the-art Da Vinci Robot Surgical System this month. The robotic surgery program at CGHMC will help deliver the highest standard of surgical care while providing quality and value for money medical services to patients from all walks of life, regardless of race, social status, and creed.
It is one of the hospital's latest programs geared towards its innovative expansion as part of its 130th anniversary celebration last year. For more information, call us at 8711-4141, local 1202. That's 8711-4141, local 1202, or hashtag CGHMC Robotic Surgery. Ipa-rush kay Paras. Ipa-rush kay Paras sa RMN DCXL. Okay, balik ko tayo mga kasama. 2:21 na po ng hapon at basahin ko lang yung ilang mga mensahe ng ating mga listeners at sumusubaybay. Ganyan din sa ating Facebook Live. Itong si Amanda Velasquez. Magandang hapon na po. Kim Pampara Kungaru. Alexa Sorsogon. Kim Sanchez. Lorraine Jacob. Jimo Limpin. Keyo Montenegro. Christoph Mendez. Mon Samson, Manila Bulletin. Magandang hapon. Si Abby Sierra Milagros. Bruce Alcantara, Jericho Natividad. Sheila Samico. Tristan Jimenez. Abby Sierra Milagros. Rowena Natividad Santos. Clarence Castro, Patrick Gamboa. At meron tanong itong si Patrick Gamboa, Secretary Jing. Tinatanong niya kung gaano raw po katagal ang proseso sa pagkuha ng exit visa sa Saudi. Kasi 2 buwan raw po siya. Nakapending. I-take up natin yan. Ha? Nandiyan ba siya sa linya or ano lang? Hindi, nag-message sa atin. We take note and we'll make representation. Anyway, si Ricky, it's very good, mga kababayan. Dahil ito si kasamang Ricky, mayroon siyang direct line kay Secretary Tuts Ople. In fact, yung mga problema ng mga OFWs natin, marami pa tayong kakausapin at nakapending yung kanilang mga request. One of these days, siguro by next week, may mga makakausap tayong 2 OFWs na isosolve natin yung mga problema nila. Ganun po ang public service natin dito sa ating station. Kasi nainip na si Patrick, 2 buwan na pala siya nag-aantay ng exit visa para makauwi na. Yan, kunin natin yung details yan, Patrick, kunin natin yung ano. By the way, doon sa interview ni Tunying, we thank Tunying for being popular and was able to get immediate access to the powers that be. But in the process of his interview with Secretary, ang dami pong nagti-text message sa kanya. Not sa kanya as a personal, but in reaction to the interview. Nasaan na ba yun natin nilagay yung mga messages na yun? I-share natin. Nasaan ba si Tapero? Oh, by the way, sabi ni Jason Luna, dating PR ni Bato Haidar. Okay, hi. Text. Ito, basahin nyo yan. Nandyan yata, Ayan. Ikaw, Ricky, magaling kang magsalita. Ang sabi ni Pex Gonzalez, Secretary Remulla recognized that those people inside the NBP, National New Bilibid Prison po yan, are themselves the most fearsome killers, drug lords and criminals. If no one's able to control them, they will continue to flourish under a director whom they don't fear at all. With General Bantag, somehow a little order has been achieved because of you said, takot sila dito. And you don't want these criminals to be afraid of someone? Okay then. The new head may prove to be one of them. And then you may not know what to do. It's going to be a prison holiday forever. Siguro kasama ka sa mga takot kay General Bantag, tapos 2 emoji. Laughing emoji. Ito pa, marami yan, sabi Ricky. naman ni Alma, Tapidos. Pakinggan natin ng mga taong bayan. Hindi kaya magsisi ang 31 million kay PBBM parang panahon naman ni Pinoy. Dahil sabi nga ni Maharlika, si Pakito nga daw kasama ni Ahas. Arnold Acuesta, Jaime, hirap talaga General Bantag ang sitwasyon mo ngayon. Panapanahon, sama ng panahon dumating sa iyo, parang si Justice Corona, minala sa panahon ni Pinoy.
at ni Arman De Losa naman. Ganyan lang pala kabilis. Bakit yung ibang kriminal na bulok na sa kulungan, mga pisti talaga? Tapos si Rosa Rosa Rosami. Oo, hindi ako ganung sold sa script. Magpa-seminar sila sa mga Korean para, bakit Korean? Paniwala. Magaling siguro yung telenovela sa Telenovela. mga solving crime. Oh, mayroon pa ba? Meron pa yun, marami. oh. Ayun, si Oliver Canlas. Set up yan. Matinong tao yan si Sir Bantag. Gaano ba kalaki ang bayaran Bayaran dyan? dyan. Walang bayaran dyan. Imposible sa mga drug lord. Kay Josephine Bliss po, mga kababayan, makukuha mo na rin ang hustisya kapersi. Matatahimik ka na rin. In the name of our Lord Jesus, God bless po. Okay. Tapos Asil Anafu, the PDLs or persons deprived of liberty will again, ano ito? The PDLs will again, only in PBBM's time. Only in PBBM's time. At Alejo Bangkuyo, saka ang isa pa about Dilima na bumabaliktad ang testigo sa anong dahilan kaya ang gulo. Yan, napakarami pa ho niya mga kababayan. Marami pang nag-react. Ito, Greg Javier. Oo, natural pagkakaisa ng mga preso si Bantag dahil may siya at di na nakaporma ang mga drug lords sa bilibid. Sira na ang mga buhay ng mga yan. Tapos naniwala DOJ sa kwento nila. Walang kwenta DOJ. At sabi ni Roldan Avila Borja, hindi po kami naniniwala, mas naniniwala kami kay General Bantag na siya ay tapat at matapang. From Revidio Liarci, ibig sabihin babalik si General Bantag sa bilibid bilang inmate na, wag naman. At sabi ni Chivas, uminom yata Jack Daniel at Colt. O nga, manginginom to. Anong kredibilidad ng mga PDL na yan? Malamang si Bantag ang ituturo niya kasi siya ang tinik ng mga drug lord. Okay, so yan na muna. Marami pa yan. Ayan, senior na rin yan. Ang dami pa nga. Oo, marami pa. Ang dami sabi. Basahin nyo na lang dyan. Ha? Salamat to at dapat araw-araw kayo nakikinig pa palagi sa amin. Ang dami. Pero araw-araw siguro nating basahin din para matuwa naman umami. Yeah. We will read all the messages. Ha? Mga kababayan, wala po tayong kini-question tungkol sa gawa ng mga ating mga ahensya. Totoo. Kami po ay we're just playing devil advocate. Kasi ganito po yan. Why are we doing this? To make some comments. Kasi po, time and effort has been spent to achieve this end, no? To solve the Percy Lapid murder. Correct. Pero kung hindi pulido ang gawa, kasi minamadali or kasi may mga pressure or kasi may mga maniobra, kawawa ang bansa natin. Hindi, kawawa din ang Pangulo. Kawawa din si BBM. Pati ang buong administrasyon. Sabi nga ito naman in answer to the statement of, alam mo si Secretary Remulla, he is a very competent and very intelligent person. I should know him. We're very close fraternity brothers. As a matter of fact, we became closer when during our time in UP. When we were what we call junior brads. I became the illustrious fellow of our fraternity, Upsilon. He was my vice illustrious fellow. Okay. Together with another vice illustrious fellow na right-hand man ni Senator Dick Gordon, si Ike Reyes. So, I cannot in conscience say that si Secretary Remulla has some personal thing here. Siyempre, siya dependent lang din doon sa mga ebidensya na kinalap ng NBI at ng Philippine National Police. Correct. Kaya nga doon sa NBI, binanggit na namin ni Eli kanina na doon pa lang sa
Villamor, yung kanyang autopsy, hindi na nga naniniwala si Secretary. Kasi kinuha niya si Porton to do another autopsy. Eh, the NBI says walang galos, walang ano. Doon pa lang. Na magmamatsyag na sana siya, no? Upon the kind of evidence that is being presented to him. But be that as it may, tayo po ay concerned lamang na pagdating sa korte, ito lahat ng mga sinampa. Kasi doon sa fiscal, I doubt if the fiscal will not come up with information. They will not come up with a probable cause. Kasi gawa ng DOJ itong ano na ito eh. Itong kaso na ito eh. NBI eh. But ang paglilitis nito sa korte, doon po ang, and if it is not full ano ba ang tawag niya? Full blown or it's not hindi meticuloso yung pag-investigate. hindi maayos, yung investigasyon at leading to the filing, baka ma-dismiss lang. All the efforts will go to naught. Kawawa ang Mabasa family. Yun, yung hustisya kasi. Yung hustisya. Well, pero there's no doubt. Kung si Escorial lang, there's no doubt. Talagang yun ang nagpatay. Yes. Pero kung papalawakin mo ba at itutumbok mo ng kung sino yung mastermind, pero hindi naman pala yun. Kasi there is a bigger picture. There is money involved. There is a lot of influences, or the perpetrator, the real perpetrators are very powerful because they may be a drug cartel or whatever. The judge will have a final say as far as this is concerned. Yun po ang nakikita lang namin, at wala po kami question tungkol doon sa kaso na pinail. Okay, wala tayong oras. Okay, bukas ulit mga kababayan. Ricky Rivera po. God bless. Okay, Secretary, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po.